Hindi tumitigil ang impyernong dinaranas ng mga mananakop ng Crimea mula sa Ukraine. Lalo lang itong lumalakas. Paano? Pinutol ng Ukraine ang isa pang mahalagang rutang lupa papuntang Crimea, inaatake mula sa magkabilang panig. Hindi na peninsula ang Crimea, isla na ito mayon. Hiwalay, walang suporta. Perpekto ang plano ng paglaya ng Ukraine, kaya nagiging bitag ito sa mga mananakop na Ruso. Nawawala na ng kontrol si Putin. At ang pinakamagandang bahagi ay nakita na ng Russia ang lahat ng ito, pero wala pa rin silang nagawa para pigilan ito. Dadalhin namin kayo sa Kerch Street. Matagal namang rutang logistical ng Russia ang kipot na ito at naging isa sa pinakamalalaking lakas nila noon. Ngayon, dahil may mid-range strike drone na ang Ukraine, ang Kerch Strait ay dating asset pero problema na ngayon. Iyan ang nakita natin noong gabi ng Hunyo 21. Paulit-ulit na umatake ang Ukraine. Matapos ang drone bombing, naiulat ang mga sunog sa sinakop na Kerch, Port Kavkaz ng Russia sa Krasnodar at sa loob ng Crimea. May isa na namang ugat ng supply na pinuputol. Ang gasolina at supply ng Russia ay umaagos palabas na parang dumadaloy na dugo. Hindi nagatubili ang Ukraine dito. Matapos ang mga pag-atake, nag-post si Pangulong Volodymyr Zelensky sa Telegram para ipakita kay Putin ang kabiguan ng Russia. Nagbahagi si Zelensky ng video ng resulta ng pag-atake ng Ukraine at sinabi na tinarget ng pangmalayuang pag-atake ang military logistics, industriya ng langis at air defense ng mga mananakop kagabi. Tugon lang ito sa malulupit na pag-atake ng Russia sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako sa security service, unmanned systems, defense intelligence at special operations forces ng Ukraine sa matagumpay nilang operasyon 300 kilometro mula sa frontline. Napakakumpiyansa ng Ukraine na mababawi nila ang kanilang ginagawa at may dahilan sila para dito. Alam nilang naipit na ang Russia sa Crimea at walang magagawa si Putin. Nakita natin noong Hunyo 21 na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, kitang-kita na kulang ang mga solusyon ng Russia laban sa pagharang ng Ukraine sa lohistika ng Crimea. Ang pagsasama ng witness reports, satellite fire detection at ulat ng Ukraine ang bumubuo ng buong kwento. Nasira ang mga pasilidad sa magkabilang panig ng Kerch Strait, kabilang ang oil logistics sa Krasnodar at oil depot sa Kerch. Ginagamit ang pasilidad para maglipat ng gasolina sa Crimea at mga okupadong teritoryo. Matatagpuan ito sa Chushka Spit at isa sa pinakamahalagang sentro ng lohistika ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ang Port Kavkaz sa Krasnodar ay mahalaga para sa supply ng mga mananakop sa Crimea at Timog, Ukraine. Ang nasusunog na oil depot ay ibig sabihin na mas kaunting gasolina para sa mga puwersa ni Putin. Maaring tinarget ng Ukraine ang IGAZ Terminal Liquefied Gas Complex sa depot, pati ang supply ng gasolina. Ibinunyag ng Crimean Wind Telegram Channel na natukoy ng satellite monitoring system ng NASA ang thermal anomalies sa Kerch Strait simula bandang 1:00 ng madaling araw lokal na oras. Ang thermal anomalies ay nangangahulugan ng malalaking sunog na delikado at mahirap takasan. Ayon sa United, 24 media iniulat ng mga saksi na may mga pagsabog, drone at nabigong depensang panghimpapawid ng Rusya laban sa mga pag-atake sa mga rehiyong gaya ng Kerch, Bakhchisaray, Sevastopol at Simferopol. Kumakalat na ang mga video sa social media. Bukod sa Crimean Wind Channel, ipinakita rin sa videos ni Serhiy Stanenko sa X ang nasusunog na Kerch Port matapos ang drone strike ng Ukraine. Nakikita natin ang malalaking apoy, makapal na usok at mga video ng sunog mula sa Ukraine. Lahat ng ito ay nagsisimula ng maging karaniwang tanawin sa pananakop ni Putin. Isang bansa na hindi inaasahang makakatama sa Russia ay halos araw-araw na nagpapalipad ng mga drone para sirain ang enerhiya ng Russia at pahinain ang supply sa Crimea. Masama na para sa Rusya ang atake mula sa dalawang panig pero hindi pa doon natapos ang Ukraine. Nag-post ang Krasnodar Task Force ng Russia sa Telegram matapos atake ng Ukraine. Noong gabi ng Hunyo 21, may isang napatay sa Kerch Ferry Crossing dahil sa pag-atake ng kalaban. Inatake ang Panagia Ferry sa Kerch Ferry Crossing sa Temryok District. Ayon sa paunang ulat, isang tao ang napatay at isa pa ang nasugatan. Mililika ng Rusya ang kwento na ang Ukraine ang umatake sa sibilyang ferry kahit walang binanggit na layuning militar. Nagsisinungaling ang Rusya. Mulay, ang Panagia ay hindi isang cruise ferry. Ayon sa United 24 Media, naging mas mahalaga ang ferry na ito sa lohistika ng Rusya matapos paulit-ulit na atakihin ng Ukraine ang Kerch Bridge.
kaya tumigil ang mga tauhan ni Putin sa paggamit ng rutang yon. Iniulat ng outlet na napatunayang ginamit ang ferry na ito sa paglipat ng air defense missile at militar na kagamitan mula mainland Russia papuntang Crimea. Gustong ipaniwala ng task force ni Prigozhin na walang awa umanong pinatay ng Ukraine ang isang tao sa ferry. Hindi nila sinasabi na gamit militar ang ferry na ito at matindi itong tinamaan ng Ukraine. Matapos ang pag-atake sa ferry, tumugon ang Russia ng may matinding takot at pagkataranta. Sinuspinde ang lahat ng ferry sa pagitan ng Port Kavkaz at Kerch at inutusan ng mga autoridad ng Russia ang militar na dumaan sa Rostov-on-Don, Melitopol, Mariupol at Simferopol. Mukhang magandang ideya yan. Hindi rin naman binobomba ng Ukraine ng drone hellfire ang RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa mga rehiyong ito nitong mga linggo. Sandali, ginagawa din ng Ukraine ito. Pinilit ang mga tauhan ni Putin na tumalon mula Kawali papuntang apoy sa rutang kontrolado ng drone ng Ukraine. Iyan ay matinding desperasyon at nagpapakita ng hirap ng Russia sa pagpapanatili ng supply para sa mga mananakop sa Crimea. Solusyon ni Putin sa pagkakaputol ng mahalagang daluyan ng tubig ay ipadala ang mga sundalo sa highway na laging tinatarget ng mga drone ng Ukraine. Hindi kayang lubusang protektahan ng Russia ang kanilang kargamento at supply sa RR-280. Dahil mahina na dati, naging mas malaking target na yon ang kalsadang yon, pati buong Crimea at mga rutang logistical ng supply doon. Tintarget ng Ukraine ang isa pang mahalagang bagay noong Hunyo 21 na pagsalakay nila. Dapat mas maraming air defense na nagpoprotekta dito. Ibinunyod ng Secret Service ng Ukraine, SBU, ang lahat sa Telegram post na nagsabi, bukod pa rito, pinaralisa ng SBU at SOU ang 4 na radar station mula sa S-400 anti-aircraft missile system at 2 Pansir anti-aircraft missile at gun system na direktang matatagpuan sa Crimean Bridge. Ang mga unit ng air defense na yon ay nakapuesto malapit sa tawiran na tinarget ng Ukraine makalipas lamang ang ilang sandali. Dito makikikita ang matalino at maayos na paraan ng pag-atake. Alisin ang air defense bago tamaan ang target. Pero ihit pa rito, sa pagkawala ng 3 pang air defense system na nagpoprotekta sa Crimea at logistics nito, mas lumaki ang problema ng Russia, dahilan kaya nagiging posible ang mga pangyayaring ito. Naubos na ang air defense ng Russia. Ibig sabihin, unti-unting nagiging isla ang Crimea mula sa pagiging peninsula na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Layunin ito ng Ukraine at bahagi ng planong hindi matatakasan ng Russia. Bago tayo magpatuloy, paalala, nanonood kayo ng The Military Show. Kung di pa kayo subscribed, pindutin na ang button bago tayo bumalik sa ulat. Linawin natin. Umaasa sa Crimea ang puwersa ng Russia sa sinakop na Ukraine. Sa pananakop ni Putin, ginamit ng Russia ang Crimea bilang peninsula para mapanatili ang supply sa kanilang tropa sa Ukraine. Ngayon, nagbago na ang kalagayan ayon kay Mikhailo Fedorov, Defense Minister ng Ukraine, na nagsiwalat kung paano. Sabi nga, ginagawa ng Ukraine na parang isla ang Crimea na magdudulot ng mga hindi inaasahang epekto para sa mga Ruso. Hindi na nagsalita si Fedorov marahil ayaw niyang sirain ang sorpresa. Maaari tayong magspekula at may 3 posibleng senaryo na pwedeng gawin ng Ukraine kung ipagpapatuloy nito ang lahat para tuluyang ihiwalay ang Crimea. Ang Crimea ang nag-aabot ng supply sa tropa ng Russia sa sinakop na bahagi ng Zaporizhia. Inasahang susugod ang mga tropa sa kabisera ng rehiyon at inutusan ni Putin na masakop ito ng Russia bago matapos ang taginit. Mabagal na ang pag-usad. Sa kabila ng pinaigting na mga pag-atake, iniulat ang RBC Ukraine na nabigo ang Russia na makagawa ng anumang kapansin-pansing pag-usad sa rehiyon ng Zaporizhia. May 2 buwan na lang ang mga tauhan ni Putin para to pa rin ang gusto ng kanilang pinuno, pero mukhang malabo na ito. Kung mapuputol ang mga puwersang iyon mula sa Crimea, ang isang hindi malamang na pag-atake ay magiging imposible na. Matatag pa rin ang lungsod ng Zaporizhia at haharap ang Russia sa panibagong taon nang hindi nila napakinabangan ang tag-init. At pagkatapos, naroon ang Kherson. Maaring alam mo na ang partikular na oblast na ito ay napabalitaan nitong mga nakaraang linggo. Noong 1 Hunyo, nag-drone strike ang Ukraine sa Chernobyl Bridge na nag-uugnay sa Kherson at Crimea at inatake rin ang mga alternatibong tawiran na ginamit ng Russia para sa kanilang logistics. Iyan pa lang ay nagpapahiwatig na ng isang malinaw na pangalawang epekto ng ginagawa ng Ukraine na gawing isla ang Crimea. Talagang magsisimulang mahirapan ng Russia na mapanatili ang kontrol sa mga sinakop na rehiyon ng Kherson. Napilitang iwanan ng puwersa ni Putin ang kabisera ng oblast noong 2022 habil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa logistika ng Russia sa kanlurang pampang ng Ilog Dnipro.
kaya di na nila napanatili ang lungsod. Ang nakikita natin ngayon sa Kherson ay ang parehong estratehiya na isinasagawa sa mas malawak na saklaw. Ayon sa Al Jazeera, kontrolado ng Russia ang halos 75% ng Kherson at Zaporizhia, pagsapit ng tag-init 2025. Ang paghiwalay ng Ukraine sa Crimea ay lalong magpapahirap sa Russia na kontrolin ang mga bahagi ng oblast na mahina na ang hawak nila. Mapipilitan si Putin na magdesisyon. Magpapadala ba siya ng mas maraming tropa mula sa iba pang mga sinakop na rehiyon upang mapanatili ang kontrol sa Kherson o bibitawan na ito pabor sa Ukraine? Wala sa dalawang pagpipilian ang maganda para kay Putin. Dadalhin tayo nito sa ikatlong di inaasahang bunga ng ginawang isla ng Ukraine, ang Crimea. Kung tuluyang mahiwalay ng Ukraine ang Crimea, kailangan muling magdesisyon si Putin dahil di pa tapos ang trabahong yon. Itutuloy ba niya ang pagpapadala ng tropa sa Donbas na sentro ng usapang kapayapaan ng mahigit isang taon? Gustong-gusto ni Putin na isuko ng Ukraine ang rehiyong yon at binigyan niya ng halos imposibleng utos ang kanyang mga sundalo na maagaw ito bago mag-Setyembre, kaya alam natin kung gaano niya ito kagusto. Ililipat ba ni Putin ang mas maraming puwersa at kagamitan sa Crimea para palakasin ang depensa nito, kahit na manghihina ang opensiba sa Donbas at mas mailalantad ang likurang bahagi ng Russia sa mga pag-atake sa Himpapawid? Muli, wala sa dalawang iyon ang magandang pagpipilian. Kahit ano pa ang piliin, mawawala kay Putin ang anumang kontrol na akala niya ay hawak niya sa isang reyon na sinasabi niyang dapat ay nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Piniputin ng Ukraine na mapabilis ang kanyang desisyon. Bukod sa pag-atake sa lohistika ng Russia, tinamaan din ng drone ng Ukraine ang Crimea noong Hunyo 21. Inanunsyo ni Sergei Aksyonov, papet na gobernador ni Putin sa peninsula, ang pagtigil ng bentahan ng gasolina matapos masunog ang malaking imbakan ng gasolina doon. May limitasyon ang mga pangyayaring ito bago mapilitan si Putin magdesisyon. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit perpekto ang plano ng Ukraine para sa Crimea. Ang nakikita natin dito sa lahat ng ito ay ang pagsunod ng Ukraine sa isang plano na simple sa pinakapundasyon nito, pero napakagaling ng pagpapatupad kaya wala talagang takas ang Russia. Malinaw na ipinaliwanag ni Ben Hodges, dating US Army Europe Commander, ang plano. Tinawag ni Ben Hodges na susi ang Crimea sa digmaan at ipinaliwanag niya sa Ukraine Informer ang ginagawa ng Ukraine sa panayam noong Mayo 27. Mayan para sa akin, medyo magiging simple ito. Pero mayroong unang yugto o unang hakbang sa pagpapalaya ng Crimea. Ito ay ang ihiwalay ito. Putulin ang kalsadang papunta sa Zhankov, sirain ang tulay, sabi ni Hodges bago niya idagdag. At pagkatapos, pangalawa, at ito ay tumutukoy sa punto ng iyong magandang tanong, ay gawing hindi na magamit, hindi na kapaki-pakinabang para sa mga Ruso. Ibig kong sabihin na yon ay may kakayahan na ang Ukraine na tamaan ng bawat metro kwadrado ng Crimea. May tumpak ang mga ataking kayang tumama kahit saan. At alam mo na kung nasaan ang mga Ruso, paliparan, hukbong dagat at natitirang lohistika nila. Nandun na lahat. Kaya patuloy mo lang binubomba para malaman ng mga Ruso na di na sila pwedeng manatili. Wala nang silbi ang Crimea sa kanila. Iyan, sa madaling salita, ang ginagawa ng Ukraine. Ang paghiwalay sa Crimea ay nagsisilbi ng maraming layunin pagdating sa paggawa ng mga lugar tulad ng Kherson at Zaporizhia na mas mapanganib para sa Russia. Ang pagputol ng mga linya ng supply mula Crimea papunta sa mga rehiyong yon ay tiyak na magdudulot ng mas maraming pagkamatay sa mga sundalo ni Putin na kulang sa kagamitan at magbubukas din ito ng mga pagkakataon para sa Ukraine na magsagawa ng mga kontraopensiba sa huminang harapan ng Russia. Pero ang layunin ay mabawi ang Crimea. Sa halip na magpadala ng tropa sa peninsula, ginagawa ng Ukraine na imposibleng mapanatili ni Putin ang Crimea. Ayon kay Hodges, alam ng Ukraine ang lokasyon ng bawat pamunahing target militar sa isla. Ang patuloy na kampanya laban sa depensa ng himpapawid ng Crimea ay nagpapadali sa pagtama sa mga target. Ngayon na winawasak ng Ukraine ang logistic ng Russia papasok at palabas ng peninsula, lumalala ang problema ng Russia. Isa-isa, napuputol ang mga tali. Ang pag-atake noong Hunyo 21 ay nangangahulugang may isa na namang ruta na ginawang death zone ng Ukraine. Malapit nang maputol ang Crimea, nagmumukhang palutang na isla. Halos blockaded na ang peninsula na apektado ang buong kampanya ng Russia sa Ukraine. Tungkulin ng Ukraine ngayon ay hindi lang panatilihin, kundi palawakin pa ang pressure sa Crimea. Dapat bumilis ang pag-atake at ayon sa Euromaidan Press, ito na ang mangyayari ngayon. Ipinapakita ng K2 unit ng Ukraine ang mahusay na halimbawa sa pagsira ng supply truck ng Russia sa mga rutang logistical patungong Crimea. Noong Abril, 258 ang pag-atake ng unit na iyon.
Noong Mayo, tumaas ito sa 344. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hunyo, 215 sasakyan na ang natamaan ng unit na yon na posibleng umabot sa 400 sa katapusan ng buwan. Dito na lalong naging seryoso ang dati ng mahirap na sitwasyon para sa Russia. Alam nila ito, pero wala silang nagawa para pigilan. Walang malaking sikreto sa plano ng Ukraine para sa Crimea. Noong 2025, gumamit sila ng drone para atakihin ang depensa sa himpapawid at mga target militar sa peninsula. Sa parehong taon, lumitaw din ang kakayahan ng Ukraine sa paggamit ng mga mid-range strike drone na malawakang iniulat. Ipinunto ni Fedorov ang pagtaas ng produksyon at sinabi niyang ang Ministry of Defense ng Ukraine ay nakakontrata ng 300% mas maraming mid-range strike drone sa unang 4 na buwan ng 2026 kumpara sa buong 2025. Kung alam ng Russia ang mangyayari, bakit hindi nito napigilan ang Ukraine? Simple lang, kulang ang air defense ng Russia. Matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan at pagkawala ng 1,437 Russian air defense systems ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, malaki na ang kahinaan ng air defense ng Russia. Kapag pinagsama mo pa yan sa katotohanan, karamihan sa mga sistema ng Russia ay dinisenyo para harapin ang mga klasikong banta tulad ng cruise missiles, tiyak na kapahamakan ang resulta. Ang pagdating ng mid at long-range drones ay bamungot para sa karamihan ng sistemang ito dahil hindi sila dinisenyo para dito. Dagdag pa, ang paggamit ng plastic at plywood sa paggawa ng drone ay nagpapalala ng sitwasyon. Ang mga sistemang dinisenyo para subaybayan ang mga target gamit ang heat signatures ay walang magawa laban sa mga drone na hindi lumalabas sa kanilang radar. Ang panangga ng Crimea ay unti-unting bumabagsak. Mas malala pa, hindi makabili ang Russia ng mga kailangang air defense. Noong Hunyo 20, nakausap ng Euromaidan Press ang drone commander na si Charger. Ayon kay Charger, na nakikipagtulungan sa ika-413 Unmanned Systems Regiment ng Ukraine, malaking problema ng Russia ngayon ang kakulangan ng microchip para sa paggawa ng air defense. Dahil kakaunti ang supply nito, napakataas ng presyo nito. Kahit maglabas pa ng sako-sakong dolyar sa manufacturer, hindi agad magkakaroon ng air defense dahil walang microchip ayon kay Charger. Dagdag pa niya, walang device na basta bibigyan mo ng pera at makakakuha ka agad ng microchip para sa anti-aircraft missile. Tandaan na kailangan din ng Russia ng mga microchip para sa mga missile na ginagamit ito sa pag-atake sa Ukraine. Kapag napunta sa isa, kinakapos ang kabila at ang Crimea ang nagdurusa. May ibang paraan ang Russia laban sa mga drone. Kayang i-jam ng electronic warfare system ang signal para maligaw ang drone. O dati nilang nagagawa yon. Sa mga drone ng Ukraine na ginagamit para ihiwalay ang Crimea, hindi na epektibo ang pag-jam. Nagagawa rin ng Ukraine abutin ang likuran ng Russia gamit ang mid-range strike drone. Marami, gaya ng Hornet na sumikat sa kampanya noong 2026 sa Crimea, ay gumagamit din ng AI para maabot ang kanilang target. Dahil doon, nawawala sa usapan ang mga signal na pwedeng i-jam, kaya napipilitan ng Russia na umasa sa lalo pang kalaspag na mga air defense system na napatunayan ng kayang lampasan at tamaan ng Ukraine. Ibig sabihin, kulang na ang kagamitan ng Russia para ipagtanggol laban sa estratehiya ng Ukraine sa Crimea. Alam ni Putin at ang kanyang grupo ang mga pangyayari. Hindi rin lingid sa Russia ang kilos ng Ukraine, kaya hindi sila nabibigla. Sa teorya, madali lang ang depensa, pigilan ang mid-range drone strike ng Ukraine. Iyan ang magliligtas sa sinakop na Crimea para sa Russia. Pero hindi ito magawa ng Russia. Ang mga tauhan ni Putin ay parang mga daga na naipit sa bitag. Nasa baba na ang harang at alam ng daga kung anong problema ang kailangan niyang lutasin, pero wala nang takas. Ang sugatang daga ay maaari na lang maghintay na mamatay. Ganyan ang Russia sa Crimea ngayon. Nagbabantay at umaasang milagro ang magliligtas sa iligal na pag-aangkin. Pero hindi darating ang himala. Sa Crimea at paligid, mas dadami lang ang mid-range strike drones. Na-activate ng bitag at unti-unting nawawala ang buhay sa Russia. At sa huli, mapuputol din ang ilaw. Matatapos na ang Crimea ni Putin. Pwede mo sabihing tapos na. Ang peninsula na dating simbolo ng lakas ng Russia sa Ukraine ay mas mahina na ngayon kaysa noong sinakop ito. Pabigat na ang Crimea para sa Russia at marami pa kaming ipapaliwanag kung paano at bakit ito nangyari. Panurin ang paliwanag namin tungkol sa sitwasyon sa Crimea at kung bakit ito masama para kay Putin. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa channel at bumalik araw-araw para sa mas maraming videos mula sa The Military Show. Salamat sa panonood!